guys, pag-uusapan natin kung paano i-relate ang electric kettle sa heat transfer, heat capacity at mga iba. Una ay ang heat transfer. Ang electric kettle ay naglalaman ng heating element at pinapagana ng kuryente. Kapag binuksan mo ang heater, naglalaan ito ng electric energy sa heating element na ito-transfer sa tubig sa pamamagitan ng conduction. Habang ina-absorb ng tubig ang init, mas tumataas ang kanyang temperature. Sa heat capacity, ang tubig sa electric kettle ay may tiyak na kakayahan o capacity sa init, at ang dami ng init ay natatransfer ay nagsiset kung gaano karaming init ang kinakailangan upang itaas ang temperature ng tubig. Kung mataas ang capacity sa init, mas maraming init ang kinakailangan para taasan ang temperature ng tubig. Energy efficiency. Effective performance ng electric kettle ay nakasalalay sa mga bagay tulad ng insulation at kung gaano karaming init ang nawawala towards sa environment. Ang mga maayos na insulated na water heaters ay naglalaman ng mga maraming init na ang energy na kailangan para mapanatili ang tamang temperature ng tubig. Sa thermal expansion naman is habang iniinit ang tubig, ito ay dumadaan sa thermal expansion na nagdudulot ng pagtaas ng init. Ang pag-expand na ito is naayon sa loob ng water heater na konektadong system ng tubig. Next is heat distribution. Ang mainit na tubig is maaaring mai-transfer sa iba't ibang outlets sa ating bahay tulad ng gripo at shower na para sa pang-araw-araw na paggamit. Ang distribution is nag-i-involve ng pag-agos ng mainit na tubig sa pamamagitan ng tubo, at ang pagkakawala sa init ng mga ito ay maaaring makapekto sa total effective performance nito. Sa madaling salita, ang halimbawa ng electric kettle ay pinapakita ang mga principle ng heat transfer, heat capacity, energy efficiency, and thermal expansion. Heat distribution ay isang common process sa mga bahay kung saan ang electric energy ay ginagamit upang maging init para sa iba't ibang pangangailangan ng ating bahay. And yun lamang po. Thank you.